Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Aris, this reading is for you. Tingnan natin na iyong November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aris ha, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Your decision pa rin yan, ha? Okay. May nakikita akong third party. May third wheel. Tingnan natin, ha? Spiritual love. May mga bagay o sitwasyon by this November na iintindihin mo na lang. Siguro magiging patient ka doon, ganun, or nandun yung iisipin mo siya. Parang hindi ko naman sinasabi pag-iisipan mo siya. Parang iisipin mo yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Maaring magtitimpi ka dito. Maaring halimbawa, nagkaroon ng hindi mga magandang discussion, ganyan. Maaring magtitiis o magtitimpi ka. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga bagay na iisipin. Tingnan natin. Hidden secret can harm you. Parang palagi lumalabas sa ito. May mga sitwasyon na alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo eh. Dito sa skull na to. Na pwedeng iyon is hindi mo maharap. Or pwedeng iyon is pwedeng you're hiding. Pwedeng alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo. Kasi parang ganun sa sitwasyon. Mga katotohanan na alam mong masakit. No? Yan. May mga hidden. And honor and respect will come to you. Ibig sabihin is maaring may tao na makakaisip ka ng honor, respect sa kanya, or ikaw ang magbibigay. Sa nakita ko dito, nakikita ko rin dito is maaring may mga kasiyahan, maaring ganun, kang mararamdaman by this November. When it comes naman dito kasi sa nakikita ko dito is maaring may tao na rerespetuhin mo yung desisyon niya or rerespetuhin niya yung desisyon mo or iintindihin ka niya. May taong iintindihin ka niya kahit alam niya may something. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa connection mo. Tingnan natin na. Uy, naku po, ito na nga, si trouble accusation. Okay. Maring iba sa inyo, mahilig kayo magluto or magaling kayo magluto. Or maring gano'n. So, iba naman sa inyo is may tao na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. By this November, may kalungkutan or may mga trouble o may mga pag-aakusa. Diba? Halimbawa si Aris, ganyan talaga siya. Ayan, ganyan. Pero, itatago mo lang yun. Maaring maiintindihan mo siya kasi alam mo sa sarili mo yung ginawa mo. Pwedeng ganun. Or vice versa tayo. Pwedeng siya, iintindihin ka niya, kaya ka nagagalit kasi alam niya sa sarili niya na may mali siya. Diba? Or may mga taong magagalit sa'yo. Aakusahan ka, magagalit sa'yo. May mga tao na magiging, anak, pinupuan mo ko na syempre, alam mo naman yung mga disappointment, ganyan, mga intense, may sitwasyon na nagiging ano ba dito? Mag-aapoy ka. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relationship or sa mga kasama sa trabaho or kung a person connected sa'yo. Tingnan pa natin. Problem to be resolved. May mga sitwasyon na kinakailangang solusyonan or kasi magkakaroon ka ng problema or there's a problem.
Or maybe, merong sitwasyon, kasi andito si Skull, no, na maaring kailangan ng solusyonan. Sa trabaho man yan, sa relasyon man yan, ano man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Or may susolusyonan ka na by this November. Mayaharapin ka na isang bagay, isang sitwasyon in life. Pwedeng ganun. Na matagal mo na yung tinatago-tago. Pwedeng ganun. And then this time, maaaring haharapin mo na siya. Kasi andito siya. Tingnan natin. Naku, si Madel nga unclear. Hindi pa pala clear yun. Ayan. May mga unclear situation pagdating sa November. Pwedeng ito is, yan, maaring magiging magulo kasi yung isip mo. Marami kang iisipin, marami kang bagay na maraming gugulo sa isipan mo, sa iba sa inyo. Marami kang gustong ayusin, gustong asikasuhin, gustong resolbahan. Ganyan. Maaring kung sa trabaho ito, marami kang gagawin or magiging busy ka. Kasi andito si Pan. Magiging hungry ka in a situation. Pwede magkakaroon ng mga sarit-saring project, creativity, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo is kasi andito siya, maraming tao or may tao na marami siyang sasabihin sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Or sila sa'yo. No? Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na kailangan ng resolbahan. Dahil pag hindi ito na-resolbahan, magpapatong-patong ang problema. No? Kasi andito siya. Siyempre, pagdating dito, kasi may gulo eh. May gulo, magulo, may mga hindi kasiguradong sitwasyon pagdating sa November. May mga walang kasiguraduhan na magaganap o mangyari. Pwedeng magdidesisyon ka or pwedeng may mga plano kang walang kasiguraduhan. Pwedeng malilito ka, pwedeng gano'n. Tingnan natin energy mo. May opportunity daw na magbubukas sa'yo. Or may isang opportunity na naghihintay sa'yo. Pwedeng sa love life, pwedeng sa project, creation, or any situation. Yun ang nakikita ko. May away, galit, away. Malaki man o maliit yan. Energy ni Aries. May gugulo sa isipan mo, November. Energy niya. Oh. Aba? Pari ko, sakit ng kamay ko. Related ka kay ano? Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Pero kung ano man yan, kasi nandito rin naman siya. Andito rin siya. Si Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, energy mo, alam mo yung, kahit na nagkakaroon ka ng pain or napopokus ka sa painful situation or may mga frustration ka na mararamdaman by this November, ang nakikita ko sa'yo is pilit kang magpapakatatag or pilit mong ipapakita na you're strong at alam mo yung parang taas do ka, ganun. Parang ganun. Taas baba. Ganun. Parang hindi yung sitwasyon mo na parang hindi ka na lang papatol. Yun ang nakikita ko dito. Parang hindi mo na lang papatulan yung bagay o yung sitwasyon na yun. Or hindi yung sitwasyon na kahit may frustration ka sa nararamdaman, tuloy ka pa rin sa goal mo. Yun ang nakita ko, energy mo. Also, ang nakikita ko dito is may mga sitwasyon daw na didesisyonan mo. Maaring malilito ka kung alin yung mga uunahin mo by this November. Yan, may mga pagkalito sitwasyon. Hindi ko alam iba't ways, pero pwedeng trabaho, pwedeng relasyon. Pwedeng sa mga gagawin mo na creation, goal, project. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Yun na nakita ko. And then also, pag-uusapan ka rin daw by this November. Yan. Maaring magiging topic ka. No? Or hindi nyo mas maraming makakilala sa'yo. Na maari din na
Kasi medyo hindi maganda to eh, no? Maring may mga malalaman ka rin na katotohanan. Pwedeng news, chismis, news na chismis pa, or may malalaman kang katotohanan by this November. Na pwedeng may babae, halimbawa babae o lalaki, magsasalita siya ng something, pero totoo yun, pero masasaktan ka. Pero, siyempre, ano mo rin yung control yung anger kasi nahandito siya. Control your anger and you will be sorry kapag pumatol ka. Diba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Either magpapatol ka o hindi. Parating kay Aries. Kasi andito rin si frying pan. May sitwasyon na pipilitin mong maging ano yun, maging success. Parang magpapatuloy ka to success yung sitwasyon na yun. May bagay, may isang sitwasyon sa buhay mo na kahit nakakaroon ka ng frustration, itutuloy mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Parating kay Aries. Ooh. Okay. Aba, tingnan mo oh, the Queen and the King. Oh, okay. Magkakaroon. May taong mag-offer sa'yo ng love. Or, nahandito yung tao na to, or may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or suporta. Mag-aalok, either mag-aalok siya or mag-aano siya sa'yo ng pagmamahal. May tao magbibigay sa'yo ng pagmamahal. May tao magiging same page kayo. Meron. May tao may gusto makapag-union sa'yo. Maybe ikaw or siya. Pero bakit ganito yung nakikita ko? May nagtapos. Ibig sabihin, may isang tao na gusto niya ng open communication sa'yo. Or ikaw ito. Kasi hindi, titignan natin yung love mo mamaya. Mamaya na yung love ate. Sige. Okay, parating sa iyo. Hmm? 4 and 4, oh. Ano to, universe? Ano yung nakita ko kanina, lumabas din. Talagang gusto niya magpabasa. Oh, kung ano yung nakita ko kanina, yun ang lumabas eh. Okay, ang parating sa'yo. Parating sa'yo is may tao. Dalaway tao mo Aris dalaway tao mo dito. Or vice versa. May dalawang tao ako nakikita. Merong tao na ikaw or vice versa, may tao na makikipag-reconciliation sa'yo. Ikaw ang makipag-reconciliation or siya ang makipag-reconciliation o makikipagbati sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Vice versa. May tao na ikaw ang mag-share ng problema sa kanya or siya ang mag-share ng problema sa'yo. May taong ganun. Ako nakikita. Pero, meron din akong tao na nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, meron kang tao na kakilala na talaga. Kakilala na talaga siya. Maaaring nagkaroon ka ng hindi magandang situation sa kanya. Maaaring nagkaroon kayo ng nadismaya ka sa kanya, maaaring nagkaroon kayo ng conflict, maaaring hindi, nainis ka lang sa kanya, pwedeng gano'n, no? Na ngayon is, magkakaroon na kayo ng pagbabate or magkakaroon kayo ng connection nitong tao na to. By November.
either pang 4th day, maaaring ganun, for 4 weeks, yun, or 3. Yun ang nakikita ko dito. Either ko-connect siya sa'yo, or ikaw ang ko-connect sa kanya. Yan, may connection. Maaaring nagkaroon kayo ng ano, parang basta nagkaroon ng dissatisfaction in the past. Maaaring ganun. So, iba naman sa inyo, baka magkaroon ka ng dissatisfaction or pag-dismaya sa isang tao. Ganyan. May hinihintay ka raw? Or someone's waiting? May hihingi sa'yo ng suporta or advice. Or ikaw ang hihingi ng suporta or advice sa isang tao. So, iba dito, magulang niyo to, kapatid. May matanda ako nakikita. Matanda. Di ko alam kung ang karelasyon mo is matanda sa'yo. Or mas matanda ka. Parang ganun ang nakikita ko. Vice versa kasi wala naman yung pangalan mo dyan. Tingnan natin, ay, anak, hinanay ko pa, ang ganda, tapos wala rin. Tingnan natin, tingnan natin, dapat iwasan ni Aris. Aris, anong dapat mong iwasan? November. Grabe, may muntik pa maan yung mukha ni Mami, Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mahatak ka ng nakaraan. Aray ko, ang kata naman ng ko. Iwasan mo mahatak sa nakaraan. No? Iwasan mo yung hindi ka makapag-move on. Iwasan mo yung ma-stagnan ka. Iwasan mo yung hindi ka makapagsimula. Ganyan. Iwasan mo yung maging too much emotions at hindi ka mag-focus sa sarili mo. Vice versa. Pero ikaw to Iwasan mo na hindi mo alalahanin yung mga taong mahal mo. Ibig sabihin, may mga bagay kasi na kinakailangan mong maging more on matured. Yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, ganyan. You need to be matured. Or mas more kang maging maturity is needed, kumbaga. No, iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pangako na hindi mo kayang matupad. Palagi ko naririnig sa iyo yan nadidinig. Palagi ko nababasa sa iyo yan. Or yung hindi ka mag-focus sa pangarap mo sa buhay mo. Halimbawa, pangako mo sa sarili mo. Pangako ko sa sarili ko, ganito, ganyan, ganon. O kaya naman pangako mo sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, o person who's connected sa iyo. Kailangan mong tuparin yun. Iwasan mo yung maging dramatic or umiwas sa mga drama, no? Or magkaroon ng mga anxiety, depression, ganyan. Moody type, iwasan mo rin yun. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Or yung mga tao na medyo may moody type. Yan, vice versa naman tayo. Too much emotion, iwasan mo yun. Yung hindi siguro sadness. Isa rin yun. Sadness and malack of malack of community or connection with someone. Kumbaga magkaroon ng pagbabaliwala sa mga bagay-bagay. Ganyan. Sa emosyon ng ibang tao, sa emosyon mo, ganyan. Tingnan natin ang love ni Aris. O yung mga taong ganoon na walang pakialam sa emosyon ng ibang tao. Ano ba itong mga anak ko? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tsaka mga pagtatalo umiwas ka sa mga sa mga pagtatalo, away, talo. Umiwas ka na lang sa gulo. Love ni Aris, November. Ano ba to?
Love. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, by November, may tao. May tao. May taong kokonek. Ay, paluga. May taong kokonek sa'yo. Maaaring itong taon na to nagkaroon na kayo ng ano. Ikaw ang kokonek or siya. Ha. Maaaring itong taon na to nagkaroon kayo ng separation or nagkaroon na ng distance sa inyong dalawa. Nitong taon. Kokonek siyang sa'yo. Nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Maaring nagkaroon ng mga pangloloko, panglilinglam, pandaraya, o ito yung tao na naging controller sa'yo. Pwede ka na. Kung karelasyon mo na siya, ganun. Yan, magkakaroon ka ng magkakaroon ng communication. By November, no? Or may tao makikipag-communicate sa'yo na nagkaroon kayo ng ganung sitwasyon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Maari din na by this November is kasi meron ka mga desisyon daw na magiging mali. May didesisyonan ka na mali. Or may masasabi kang mali. Parang ganun. Or magpapasya kang mali. Parang ganun. Kasi iba-iba kayo eh. Pwedeng siya, nagpasya siya. Ikaw hindi. Iba naman iba yung diskarte mo. Iba yung diskarte mo. Pwedeng ganun kasi. Hindi kayo pare-pareho na pwedeng mangyari sa buhay. No? Meron ako nakikita na tao na may pag-iwas eh. Either may iiwasan ka o may taong iiwas sa'yo. Meron ako nakita ng mangliling lang. May pangliling lang. May nagsisinungaling, nadaraya, or may taong may hidden potential. Pwedeng ikaw ito sa kanya or pwedeng siya sa'yo. Vice versa. May tao na magiging dominante, matigas ang ulo or matigas ang puso or may tao na may hiwalay. May hihiwalay? Hindi eh. Kahit na humiwalay ito kasi may tao ditong humiwalay na siya pero hindi ka pa niya na, kahit humiwalay siya, hindi ka niya kayang alisin sa isip niya. Hindi ko pa rin naisip niya. Or ikaw ito ha. Yun na nakita ko. May tao nagiging tanga. Yan, sinabi ko na sa'yo. Makakaramdam ka raw ng pagod sa tao na ito. Sa iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pagod sa isang tao sa buhay niyo. Tingnan natin ang money. Or makakaramdam ka ng pagod. May sitwasyon na hindi magtatapos sa'yo. Hindi pa magtatapos. Iba dito may mga new project, new creation, new decision. Tingnan natin na. Okay, when it comes sa money mo. Sa money mo, nandito ka naman. Nakikita ko naman sa iyo na meron kang sitwasyon na pagpupursigahan mo. Kumbaga, maaring meron kang niluluto. Kumbaga, there's an idea. Meron kang niluluto na pwedeng pagkakapirahan. May mga hinihintay ka na resulta or meron kang ini-invest or niluluto or ang tawag dito, meron kang creation, ganyan, na related sa money, na ikakaunlad mo. Yun, maaari pinagpupuyatan mo pa to. Ito sitwasyon na to. Yun na nakikita ko dito. Or maybe you're thinking about something dun sa investment na yun, or sa project na yun, or sa creation na yun. Yun na nakikita ko sa dito. Yan, may mga bago ka daw maiisip na idea, creation, project, ganyan. Na iyon is ikakasuccess mo. Kung ano man yun, push forward lang kasi magiging maganda siya. So nakikita ko dito, within the 66 weeks, 6 months, or by the next month, magayari yung inaasahan mo. No? Or by the next year, mangyari yan. Yung ginagawa mo ngayon, magsasucess siya. Yung gagawin mo ngayon, magsasucess siya. Advice. Keep moving lang. Keep moving to reach your goal, no?
May victory and success ako nakita sa'yo. May achievement ako nakikita sa'yo, ah. Advice po kay Aries. Advice. Thank you. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi dito is be emotionally matured sa mga bagay-bagay, be responsible, pahalagahan at mahalin mo yung sarili mo. Siyempre, yung mga tao na nagmamahal at nagpapahalaga sa'yo, maging responsable ka. May mga bagay na kung naumpisahan mo na siya, hanggang huli, tapusin mo. Nang malinis. Malinis? Pupunasan ko ba, ate? It depends on you kung paano mo siya gagawin. Kailangan mo mag-escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Kumbaga, you need to getting away with something. No, umalis ka doon. Kaalam mo yung bagay o yung sitwasyon na yun is hindi makakatulong sa'yo, makakasama sa'yo, or makakasakit, umalis ka doon. Siyempre, sinasabi nito is mahalin, pahalagahan, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, sa magulang mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kuhanin mo lang dun, ah. Kung wala ka namang magulang, edi syempre doon sa mahal mo. Ganun lang yun. No? Sasabihin mo na naman, ate, wala akong love. Syempre, kuhanin mo lang yun sa'yo. Joker ka rin, eh, no? Yan ang nakikita ko dito. Continue ka lang to work to achieve yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Huwag kang hihinto. In a good way. Ah. Tsaka syempre, maging aware ka rin sa mga feelings ng ibang tao. Or you need to be aware sa feelings mo rin. No? Alam, kung aware ka sa sarili mo, maging aware ka rin sa iba. No? Na nararamdaman ng ibang tao. Makinig ka daw sa makinig ka rin daw sa payo ng iba. Siyempre, andito na yung sitwasyon. Marami sa inyo maalalahanin. Marami sa inyo na may mga burden pa rin na nararamdaman o may mga sakit o struggle na nararamdaman. Ikaw, vice versa, parang may ganun. Pero alam mo, may babae ako nakikita na nahihirapan. Hindi ko alam why, eh. Pero parang nahihirapan siya. Tapos, kasi andito rin siya. Tapos may isang tao rin na parang bahala na, parang sabi niya, bahala na, okay lang, go to the flow, parang ganun. May tao na kinikim-kim lang din niya yung nararamdaman niya, pero nahihirapan siya. Arigato naman si God.